Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, lady rider sa viral road rage incident sa Zambales, pinagpapaliwanag ng LTO, lisensya suspendido. Mga sundalo ng 79th Infantry Battalion pinarangalan sa paglaban sa terorismo. Resignation ng police vlogger hindi takas sa administratibo o kriminal na pananagutan ayon sa NAPOLCOM. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Sorry, ano? Sumamakyo ka. Bakit nga ba? Ha? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Alam mo kung lubok-lubok yung daan. You tell me. Bakit nga ba? Don't tell me. No, you tell me. You tell me. Huwag kang mamamakyo. Bakit nga ba? Pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office o LTO si Aliana Marie Aguinaldo, ang lady rider na naging viral sa isang road rage incident at ipinag-utos ang suspensyon ng kanyang driver's license. Si Aguinaldo, nakilala rin bilang Yana, ay nakipagtalo sa driver ng isang Nissan Navara sa lubak-lubak na kalsada sa Zambales. Sa video na ipinost ni Aguinaldo sa Facebook noong April 29, makikita siyang nag-overtake sa pickup at nagpakita ng middle finger sa driver. Inabutan siya ng driver at nagkaroon ng komprontasyon na humantong sa mas masasamang mga pananalita mula sa vlogger. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, ipinatawag na nila si Aguinaldo upang magsumite ng kanyang paliwanag at iniutos na magtungo sa LTO headquarters sa Quezon City sa Mayo 6 bukas bilang pagsunod sa show cause order na inisyu sa kanya noong 1 linggo. Ang kanyang driver's license ay sinuspinde ng 70 araw. Ako po si Nordito Pascua, brother po ni Mr. Jimmy Pascua. Kahit pa mag-public apology ka at humingi ng personal apology kay kuya ko, desidido kaming ituloy ang kaso. Pinarangalan ni Lieutenant General Fernando Reyeg ng Philippine Army, Commander ng Visayas Command o VISCOM, ang ilang sundalo ng 79th Infantry Masaligan Battalion ng Gold Cross Medals at Commendations para sa kanilang hindi matitinag na dedikasyon at katapangan, lalo na sa paglaban sa terorismo kamakailan, sa headquarters nito sa Barangay Bato, Sagay City, Negros Occidental. Ang mga parangal sa mga sumusunod na sundalo ay ibinigay bilang pagkilala sa natatanging serbisyo ng mga troopers sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Negros Island. Personal na ipinagkaloob ni Lieutenant General Reyeg ang mga medalya at nagpasalamat sa mga tropa para sa kanilang pagsasakripisyo at profesionalismo. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Lieutenant General Reyeg ang kahalagahan ng kahandaan lalo na sa aktibidad ng Mount Canlaon at ang nalalapit na halalan. Ipinahayag naman ni Lieutenant Colonel Arnel Calawagan, Commanding Officer ng 79th IB, ang pasasalamat sa pagbisita ni Lieutenant General Reyeg na nagsabing isang matibay na patunay ng dedikasyon ng bawat masaligan trooper ang kanyang pagbisita. Tatalakayin at pagpapasyahan ang administratibong kaso ng viral na pulis na si Patrolman Francis Steve Fontillas ng National Police Commission o NAPOLCOM ngayong linggo kahit na siya ay nagbitiw na mula sa serbisyo. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson Attorney Ralph Calinisan, ang administratibong kaso laban kay Fontillas ay magpapatuloy at hindi siya makakatakas mula sa pananagutan kahit na nagdesisyon siyang magbitiw sa tungkulin. Binigyan siya ng tamang proseso at pagkakataon na magpaliwanag. Kung siya ay mapatalsik, magkakaroon siya ng permanenteng diskwalifikasyon sa anumang pampublikong posisyon, ani Calinisan. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, si Fontillas ay opisyal na nagbitiw mula sa Philippine National Police o PNP noong April 10, 2025. Siya ay naging viral sa mga posts sa social media na pumupuna kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.